guys, welcome back to our channel Winsworld TV. Ayon sa Spin.ph, John Riel Casimero, naglabas ng saloobin na tila hanggang ngayon ay ayaw pa din lumaban ni Naoya Inoue sa kanya at pinaasa ni Bob Arum na makakalaban niya si Naoya Inoue aka The Monster. Kung ating matatandaan ay nagsabi nga dito si Bob Arum na makakalaban na ni John Riel Casimero aka Angas ng Pinas Cuadro Alas itong si Naoya Inoue aka The Monster. Ayon kay Casimero ay umaasa nga siya na makakalaban na niya itong halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Kaya nagagalit siya, dahil ilang beses na nga siya dito pinaasa na matutuloy na ang bakbakan nila ni Naoya Inoue. Dagdag pa rito ni John Riel Casimero na halos masiraan na siya ng ulo, kakahintay sa halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Umaasa siya na pagkatapos ni Naoya Inoue makalaban si Stephen Fulton ay siya na ang susunod na makalaban nito. Ngunit biglang nag-iba ang kalaban nitong si Naoya Inoue at ito nga si Marlon Tapales. Dahil dyan ay halos nasaraanado siya ng ulo at gustong-gusto na niyang pakainin ng nagbabaga niyang kamao itong si Naoya Inoue. Sa naging galawan dito ni Bob Arum ay tila wala na talaga silang paki, labanan itong si John Riel Casimero aka Angas ng Pinas Cuadro Alas. Ngunit ganun pa man ay todo peren ensayo itong si John Riel Casimero para maging handa man anumang oras na may humamon sa kanya. Dagdag pa sa ating mga balita. Nagulat ang mga hurado sa hagupit at lakas ng kamao nitong Pinoy na boksingero. May isang Pilipinong mandirigma na parang galawan ni Naoya Inoue ang lakas ng kamao. Sa lakas nitong Pinoy na ito ay naging isang sparring partner siya ni Tank Davis. Tinalo niya ang alaga ni Oscar de la Hoya. Pinatawag niya ang mandirigma ng Mexico dahilan ng pagkaratay nito sa hospital at naging isang comatose na pasyente. Pagkatapos malasap ang solidong suntok na galing sa isang mala Inoue ng Pilipinas. Ang bansang India naman ay nagulat sa pambato ng Pilipinas nang matalo ang kanilang pambato na tumagal lamang ng 2 rounds. Isang nakakagimbal ang sinapit ng mandirigma ng India, dahil sobrang lakas ng kamao na tumama sa kanya dahilan ng pagkasabsab niya na halos mawalan na siya ng malay. Madami sa mga nanonood ang nagimbal at nagulat sa tagpo na ito. Si Duno Caingcoy Romero ay taga Maguindanao, nangarap siya maging sikat na katulad ni pambansang kamao Manny Pacquiao. Kaya nagsikap siya ng husto, hanggang sa siya ay maging isang ganap na mandirigma sa mundo ng boxing. Hanggang sa matalo niya ang pambato ng Mexico. Manockout niya ang bata ni De La Hoya. At naging sparring partner ng isang sikat na boksingero na si Tank Davis. Kaya naging halimaw na ito sa ibabaw ng boxing ring. May 17, 2018 sa Fantasy Spring Casino, California, nilusob niya at kinalaban ang pambato ng Mexico na si Gilberto Gonzalez, na isang paborito ni Oscar de la Hoya. Walang kaalam-alam ang Team Gonzalez sa mangyayari. Unang round, ay naging maingat dito ang ating kababayan na si Duno Caingcoy Romero. Pangalawang round, dito ay mas maingat ang Pinoy fighter dahilan sa pag-knockout ng kanyang kalaban, sadyang napakalakas nitong pambato ng Pilipinas na si Romero Caingcoy Duno. Round 10, kitang-kita na maga at lamog na ang pagmumukha. At sa pagtatapos ng laban ay idiniklara na panalo si Romeo Caingcoy Duno. Dahil sa impresibong panalo ng tinaguriang The Silent Assassin na sa Mil Fajardo, kontra John Paul Gabonilas, aka Angas ng Cebu. Ay marami na po nagsasabi na kailangan na ng batang ito ang isang malaking promoter at magaling na trainer na mag-handle ng kanyang mga laban at hamasa ng kanyang natatanging angking lakas pagdating sa pakikipaglaban, tungo sa kampyonato. At ito nga hindi na nga pinalampas ni MP Promotion itong batang ito dahil nakitaan siya ng potensyal maging isang world champion. Sa makatuwid ay haasain mismo ng pambansang kamao at buong team ng MP Promotion itong si Fajardo. Matutunan niya lahat ng estilo ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Nakikita kasi ni Manny Pacquiao ang sarili niya kay Fajardo noong nag-uumpisa pa lamang siyang magboxing. Dahil isa sa naging tulay niya tungo sa kanyang tagumpay itong si Freddie Roach. Kaya gagawin niya ang lahat para matulungan itong si Mil Fajardo maasa ang angking galing, para maging isang malakas na pambato ng Pilipinas pagdating sa pakikipaglaban sa ibabaw ng boxing ring. Marami kasi ang nakapansin sa kakayahan ni Mil Fajardo, dahil nakikita nila dito ang isang Manny Pacquiao noong nag-uumpisa pa lang. Ito ating panoorin ang mga naging highlights ni Mil Fajardo kontra sa Angas ng Cebu John Paul Gabonilas. Unang tagpo ay maangas talaga itong Angas ng Cebu, samantala si Fajardo ay tila relax na relax lang at naghahanap lang ng butas para makapasok ang mga suntok nito sa kalaban.
Sadyang napakalakas manuntok itong si Fajardo dahil round 1 lang ay tinamaan agad ng solidong suntok itong angas ng Cebu John Paul Gaboniles. Sa lakas ng suntok ni Fajardo ay tila hilong-hilo na itong angas ng Cebu, pinipilit niyang makabangon at lumaban muli ngunit sa lakas ng kanyang natamong suntok galing kay Mil Fajardo ay hindi na kaya pa magpatuloy pa sa laban, si Mil Fajardo rin ang may hawak ng pinaka-mabilis mag-knockout ng kalaban. Last December 28, 2000. The time to fight is here. Ladies and Mil gentlemen, Fajardo let will the win. brawl begin! And John Paul, ang angas ng Cebu, only said 30% that he will win. Alam natin, marami ang gusto ng underdog. Patingnan natin, the power of Fajardo or the speed of Gaboniles. Wow! Wow! What a punch there! The power of Mil Fajardo! What a left hook there by Fajardo! Referee, what's the final call, referee? The referee are calling it a knockdown. That is a second knockdown here on the first round. Ang angas ng Cebu. Another knockdown here. And that's it. Mil Fajardo knocking out John Paul Gaboniles. Mil Fajardo is good as advertised. He really has that power. Ito yun early here. Rookie talaga. Ang angas ng Cebu. Mil Fajardo, kitang-kita mo napaiyak siya. John Paul Gaboniles laying it on the line. That is the second knockdown for John Paul. The question will be, will it be have a rematch? Credit to the referee. Safety first, safety first. Another left hook there by John Paul. Or rather by Mil Fajardo, knocking down John Paul. Back to the drawing board. All I can say is, the prediction stays. At panalo by TKO itong si Mil Fajardo. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Winsworld TV, saying peace, love and good vibes lang tayo lagi. Okay, alright.